The Philippine Statistics Authority reported that inflation climbed to 7.2% in April from 4.1% in March. Now, for the details, we bring in mobile journalist Fatima Baduria. Fatima, go ahead. Angela, Diego, bumilis ang inflation para sa buwan ng Abril na nasa 7.2%. Ayon sa Philippine Statistics Authority, mas mataas ito ng 3.1 percentage points mula sa 4.1% na inflation rate noong Marso. Mabilis daw ito in 3 years since March 2023. Ibig sabihin, mas mabilis na nagsisitaasan ang presyo ng mga bilihin na epekto pa rin ng gulo sa Middle East. Ayon sa PSA, ang pangunahing dahilan ng pagbilis ng inflation ay ang pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages na may 6% inflation rate dahil ito sa pagmahal ng cereal products, partikular sa bigas na nakitaan ng pagtaas ng presyo na at ngayon ang inflation rate ay nasa 13.7%. Nakaambag din daw ang pagmahal ng presyo ng isda at ng karne. Naramdaman din natin ang pagmahal ng gasolina na may 59.6% inflation rate at diesel na nasa 122.7%. Ito raw ang pinakamabilis na inflation rate na naitala sa diesel at gasolina simula noong 2018. Dahil dito nasa 21.4% ang inflation rate ng transport. Bukod dito naka-apekto rin ang taas presyo ng LPG, renta sa bahay at kuryente sa inflation rate. Bumilis din yung inflation rate para sa bottom 30% income household na nasa 8.5%. Mas mataas ito kumpara noong Marso na nasa 4.2%. Nakitaan kasi ng mabilis na pagtaas sa presyo ng bigas, gasolina, isda at LPG. Ayon kay PSA Undersecretary Claire Dennis Mapano, kasabay ng pagbilis ng inflation rate ay yung paghina ng purchasing power ng peso na nasa 0.73. Ibig sabihin nito, nasa 73 centavos yung halaga ng peso simula noong 2018 at ito daw ang pinakamababa simula noong 2018, Angela. Fatima, ito na ba yung sinasabi nila noon na kasi the last time na may report sila parang hindi pa nararamdaman ng epekto ng mga gas prices na may uncertainty. Ito na ba yun? Or do we expect inflation to still further speed up or mag-improve na sa mga coming months? Yes, Diego, nakasama na nga dito yung epekto ng mga pagtaas ng presyo sa gasolina at actually itong araw talaga yung pinakamataas na inflation rate ng gasolina at diesel simula noong 2018 at dahil dyan 3.1 yung percentage points na itinaas ngayong Abril kumpara noong Marso at titignan daw natin sa Mayo kung talagang makakaapekto rin ba yung pagtaas ng gasolina o kaya kung magkakaroon din ng mga rollback sa mga susunod, Diego. Well, ang sabi nga nila, the last time na ganito yung inflation rate na ganito, halos ganitong kasing taas was nung March 2023. It was 7.6%. Pero kasi, itong April na sinasabi mo, may usapan pa sa manufacturers na wag muna magtataas eh. Diba? So, do you think mas tataas pa ito next month kapag nag-check ulit sila given na hindi na makokontrol, wala nang, kumbaga parang hindi na magkaroon ng price freeze by May? Yan ang magandang abangan natin, Angela, dahil nagsasagawa rin naman ng mga bantay presyo. Lalo na mukhang nagtataas nga yung mga presyo nitong mga bigas, lalo na itong isda, yung karne na karaniwang binibili ng mga kapatid natin, So titignan natin. At nabanggit nga rin ni Undersecretary Mapano, posible rin na makaapekto sa agricultural products yung pagsabog ng Bulkang Mayon, lalo na doon sa area. So titignan din natin sa mga susunod kung talagang makakaapekto nga ba ito, Angela. Alright, thank you for that report, mobile journalist Fatima Baduria.